Sa videong ito, makikita ang dalawang delivery rider habang binubugbog ang isang lalaki sa Recto, Maynila. Ilang saglit pa, dumating ang iba pang rider na sumuntok din sa lalaki. Ano ang punot dulo ng kanilang alitan? Bakit kinuyog ang lalaki? Sa Bukidnon, isang events photographer and videographer ang napahagulgol. Ang dahilan ng kanyang pag-iyak, na-scam siya ng 46,000 pesos ng isang nagpanggap na nagbebenta ng gadget online. Pero sa pag-iimbestiga ng Reporters Notebook, isang pangalan ng aming nahanap na posibleng konektado sa scammer. Sino ang lalaking nang biktima kay Christian? At maibalik kaya sa kanya ang ninakaw na pera? Usong-uso ngayon ang vlogging. May ilang extreme na ginagawa para makakuha ng maraming views. Ang isa sa mga trend ngayon, pagmumukbang o ang pagkain ng sobra-sobra habang nasa harap ng kamera. Pero sa likod ng mga nakatatakam na video, may seryoso at hindi birong pinagdaraanan ang mga vloggers. Ang lalaking binugbog ng dalawang delivery rider, isa raw umanong scammer. Ang dami na nadali niya. 1-9 yan. Ano nga ba ang modus ng suspect? Ayon sa isa sa mga delivery rider na nabiktima, kunwari ay magpapadeliver ang suspect ng isang package na nagkakahalaga ng 1,900 pesos. Pero kailangan abonohan muna ito ng rider at babayaran ang rider ng tatanggap ng item. Pero peke raw ang lugar at ang taong magre-receive ng package. At kapag binuksan ang package, basahan lang ang laman nito. Dito na sila ibablock ng scammer at hindi na maibabalik ang 1,900 pesos. Nabisto ang modus ng suspect nang mabiktima ng kaparehong scammer ang rider na si Alvin. Ang kanilang naging transaksyon, nakunan pa ni Alvin ang video. Sa isang convenience store sa may Sampaloc, Maynila. Ano items natin, sir? Sumulpot ang scammer at nakipag-usap kay Alvin. Ang lalaking ito raw ang nag-book ng delivery. Isang plastic ang iniabot ng lalaki kay Alvin. Company ID. Oo, basta yung valid. Lalabas yung mukha mo. Nang hinga ni Alvin ng ID, agad raw nagpakita ng company ID ang kausap. Sa video, nagpakita pa ng mukha ang lalaki. Tapos patapababa na lang ako face mask ko. Yan, kita naman yan. Dahil pinaabunuhan kay Alvin ang package, nagbigay siya ng 1,900 sa di umano'y scammer. Pero nang puntahan ni Alvin ang delivery address sa Valenzuela, wala o bogus ang taong inilagay na magre-receive ng package. Mga tol, scam ako. Bono ko 1,900. Grabe, ito yung laman ng items oh. Nang buksan ni Alvin ang pinadeliver na items, Pagbukas ko po ng items yun, pinanghinaan ako ng load. Pagtingin ko, basahan siya. Abono ko ng worth 1,900. Yung 1,900 na yun, kita mo ng isang buong araw. Mga ano po, mga 3 araw. 3 araw. Talaga po yung time na yun na parang gusto ko na lang talagang umiyak. Nakalugmok na lang ako sa gilid. nang i-post ni Alvin sa social media ang naging karanasan, ilan na nagsabing nabiktima rin sila ng parehong scammer. Kaya na makatanggap ng booking ang isa sa mga rider mula sa kaparehong pangalan at address, dito na nila pinagplanuhang dakpi ng suspect. Nang makumpirmang ang lalaki ang scammer ng mga delivery rider, dito na binugbog ang suspect. Sinampahan siya ng patong-patong na reklamo. Nakakasama na loob yung lumalabang ka ng parehas. Then makaka-encounter kami ng ganong klaseng bullying. So, Mga taong ay lumaban ng patas. Ano bang mga pwede mong gawin na huwag na maiwasan ng mabiktima? sa akin po, lesson learned yung nangyari kasi may pagkukulang ako doon. Hindi ko chinek yung laman ng items eh.
Maging sa online, naglipa na rin ngayon ang mga scammer. Hindi na pigilang maging emosyonal ni Paul Baran matapos mabiktima ng isang scammer. Sideline ni Paul ang photo and video coverage sa kanilang lugar sa Bukidnon. Kaya naman, para ba paganda ang trabaho, nag-ipon siya para makabili ng isang bagong camera. Pero hindi niya inakala na mahuhulog siya sa patibong ng isang scammer. Paano nga ba ito nangyari? Paano nagsimula ang kwento ng viral video na to? Yung price ng camera na gusto ko, mahal talaga po. So, nung try ako sa social media na market, naghanap ako ng mga camera, mga second hand. January 2022, nang makakita si Paul ng isang camera na ibinibenta online sa halagang 46,000 pesos. Mas mababa raw ito kumpara sa original price nito. Agad siyang nag-inquire sa seller. May knowledge din siya sa camera kasi alam niya yung shutter count, tsaka alam niya yung mga accessories, kaya doon parang na-convince talaga niya ako, sir. Sabi pa raw nang nagbebenta, nabiktima sila ng bagyong Odette, kaya ibinibenta sa bagsak na presyong halaga ang camera. Matapos ang ilang palitan ng mensahe, nagpadala na ng 46,000 si Paul sa isang remittance center. Yung ilang taon ko na pinag-ipunan, inilagay ko yun sa bangko, dun sa cooperative na bangko dito sa amin, kaya nakapag-loan ako, sir. Nag-alangan pa raw si Paul na ibigay ang PIN ng ipinadalang pera. Gusto raw muna niyang siguraduhin na legit ang seller. Gagamitin daw niya sa pang-hospital, nasalanta na sila ng bagyo, kaya sakali daw bibili ko daw yung camera, may malaki daw yung tulong sa kanila. Nag-send siya ng maraming picture sa akin, picture na nakabalot na yung camera, nalagay na sa box, tapos ni-send na sa padalahan, tapos nag-send siya sa akin ng resibo. Sabi ko, sir, total naman, proof na hindi ako bogus buyer, sir. Ito ang gagawin ko, ibibigay ko sa iyo ang PIN. Pero pagkatapos ito, bigla na lang siyang binlock ng seller. Halos gumuho ang mundo ni Paul dahil nawalang parang bula ang perang inipon niya ng 3 taon. Kaya gano'n na lang ang naging reaksyon niya nang umuwi sa kanilang bahay. Agad naman siyang pinakalma ng kanyang ina. Nahihiya akong sabihin sa kanila nung time na yun, sir, kasi nagulat sila anong nangyari, bakit ako umiiyak. Akala nila nakabangga daw ako ng tao. Ipinost online ang kwento ni Paul at agad itong nag-viral. Dito na natuklasan na may iba pang nabiktima ang parehong scammer. Gaya ni Christian na nakuha na naman ng 43,000 pesos ng scammer. Camera rin sana ang bibilihin ni Christian. 70,000 pag sa original na price nito, ma'am, pag ito ay brand new. Pero binintal lang po niya sa online na 48,000, ma'am. Binigay niya sa akin, ma'am, na 43,000 na lang po. Sino nga ba ang taong nang biktima kina Paul at Christian? Mahuli kaya siya ng mga otoridad? Nagsimulang magsiyasat ang mga biktima. Lumalabas na matapos kunin ng suspect ang pera sa remittance center. Tinext sila ng pangalan ng taong nag-claim ng pera, pati na rin ng location kung saan ito kinuha. Ilang araw ang lumipas, isang ID ang natanggap ng mga biktima. Nakalagay sa ID ang pangalan at address ng isang lalaki. Agad na nakipag-ugnayan sa NBI sina Paul. Sabi nga nung dito sa amin, yung 46,000 is maliit lang daw na mahalaga. Kung sa batas titingnan, kung sakasakali mag-file daw ako ng joint affidavit para daw yung sa mga iba pang na-scam, para daw makompile, para daw mas malaki-laki, para makasuhan daw ng stapa. Sinubukan naming puntahan ang address na nasa ID na nakuha ni na Paul. Natunto ng aming team ang address sa Rizal na nakalagay sa ID. Unit B, Purok 2. Isang lalaki ang humarap sa amin. Siya na kaya ang hinahanap ng nag-scam kina Paul at Christian? Sabi ng nakausap namin, hindi nila kilala ang taong nasa ID na hinahanap namin. Sabi ng NBI, dumami ang mga kasong sangkot ang mga scammer ngayong pandemic, pero maraming challenges sa pagtukoy at paghuli sa mga ito. Pina-follow po natin yung money trail kasi po sa online scam, anonymity is the name of the game. Usually po, hindi po nila ginagamit yung mga tunay nilang pangalan. Sabi ng NBI, dumoble ang bilang ng mga kaso
at mga nabiktima ng online scam nitong pandemya. Usually, yung mga transaction na ginagawa natin is online na. For easier, facilitation ng mga transaction, yung isa yun sa contributory factor po doon sa kaya dumadami yung mga online scam. Pero hindi lang mga Pinoy ang sangkot sa ganitong kalakaran dahil pinasok na rin tayo ng mga foreign national na dito mismo sa bansa ng bibiktima. Ang modus naman nila, love scam. Paiibigin ng isang babae at huhututan ng pera. Nitong 2020, isang training area umano ng mga Nigerian scammer ang nadiskubre ng mga otoridad. Madami tayong mga paraphernalias at computers na nakuha. Makikita mo doon kung paano sila nag-hack. Ini-scam nila hindi lang individuals, pati mga kumpanya. And again, using government institutions in victimizing yung mga companies and individuals. Sabi ng NBI, makatutulong ang panukalang SIM card registration sa bansa para madaling matukoy ang pagkakakilanlan at lugar ng mga scammer. Kapag mayroon na tayong SIM registration app, mahihirapan ang mga online scammers na gawin ito. Kasi kung kanino po naka-register yung SIM card, maaari na po nating matrace kung sino yung scammer. Mas mabilis po natin silang matrace. Apa na ito, sir? Balik. Good. Tapos patapababa na lang ako face mask mo. Yan. Kita naman. Pero pinapaalalahanan ng lahat na maging maingat sa mga ginagawang transaksyon online. Kilalaning mabuti ang seller at hanapan ng kaukulang permit at identification para hindi maging biktima. Ako si Tim Veneracion at ito ang Reporters Notebook. Susunod, kilalanin ng ilang food vloggers na gumagawa ng patok na patok ngayon na mukbang videos. Pero ang ilan sa kanila, extreme na ang nilalantakan. Ang iba, nakaranas ng pamamanhid ng katawan at pagsusuka. Ano ang kaya nilang gawin sa ngalan ng views at likes?